tungkol sa nakatakdang Protesta. pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang panig po ng Manibela, makakausap natin kanang chairperson si Ginoong Mar Valbuena. Sir Mar, good morning po sa inyo. Si Weng at Orly po ito sa Good morning, sir. Radio na TV po. Good morning, Sir Orly at Ma'am Weng. Kahit hindi po maganda ang linggo natin dahil sa pagtaas na naman ng presyo ng gasolina at diesel. Meron po kayong ikinakasang tigil pasada ulit, Sir Mark. Kailan po ito idaraos? Sa Monday po sana, Ma'am Weng, nagkataon naman na Sona. sona ng ating Pangulo at makakasama rin kami sa pagkilos dahil nga dito sa walang humpay na taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pinagpaplanuhan namin kung ngayong Huwebes po ba or sa susunod na linggo po. Pero nakakiling kayo saan? Gusto niyo ng before or after Sona? After na po siguro ng SONA, pero hindi pa po namin na pagkakasunduan kung kasi medyo ang gusto nila isabay na or mas maaga naman yung iba para maramdaman talaga yung hinaing nitong sektor ng transportasyon na talagang walang humpay itong pagsirit ng mga produktong petrolyo, Ma'am Weng, Sir Orly, na inuunti-unti na naman tayo na patayin yung ating kabuhayan at kita at unti-unti na naman na bumabalik sa 100 pesos yung mga presyo ng mga produktong petrolyo. Sinasabayan itong sarswela dito sa impeachment at iba pang mga issue at akala siguro nila hindi na natin ramdam yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May mga mungkahi, piso, fair increase, fair hike ayon sa LTFRB na i-endorse yata sa DOTR. Sapat ho ba ito para mapunan itong bukas napipintong mga 10 to 11 at hindi pa natatapos yan dahil hanggang binabanggit na merong irigan sa gitnang silangan between US-Iran kasama ang Israel, mukhang magpapatuloy ang fair hike o fair increase, Sir Mar. Opo, nagpapasalamat na rin po tayo sa LTFRB na tinitignan po nila ito kasi nung nakaraang linggo po, tinatalakay na po namin ito ng board na pataas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo. Sana yung suspension ng ating Pangulo doon sa fair hike malip na at maipatupad na. Kaso lamang po, yung hiningi natin noon na piso, 2 piso, nung panahon na wala pang gyera at 50 pesos pa lamang po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kung matatandaan po natin, Ma'am Weng, Sir Orly, ngayon po halos 100, halos 100% na naman po ang itinaas o 80 to 90% po ang itinaas nitong mga produktong petrolyo. Yun lang po ang pinag-uusapan natin ng ating butihing chairman, Attorney Vigor Mendoza, na piso pa rin po ba ang ipatutupad na fair adjustment kung ganito pa rin po yung presyo ng mga produktong petrolyo na wala pong awat sa pagtaas. Kung kayo po ang tatanungin, sapat yung piso o magkano ang gusto po ninyo na presyo o halaga ng fair hike? Ang sa atin po, yung tama lang po na pantawid doon sa, actually kulang pa nga, at least lang makakatulong po, siguro mga 2 piso, siguro may dagdag na po na at least mga 90 to 120 pesos po na may dadagdag sa kita ng bawat tsuper. Gusto Sa niyo buong araw na po yun. 2 pesos sa minimum na 4 na kilometro. May dagdag pa ba sa bawat kilometrahe after ng 4 kilometers? Yung pong inilabas ng LTFRB nung Marso po na computation nila, kung ipatutupad po yon na merong pang adjustment per kilometers, mas maganda po sana yon. Pero kung ipipix nila po yung per increase, at least 2 pesos, malaking bagay na rin po ito at magpapasalamat po tayo sa kanila. Paano? Nakapending kasi yung piso niyo, sinuspende lang yun ni Presidente, hindi ba, Sir Mar? Kung yun lang ang i-lift, piso lang yung mabibigay. Otherwise, kung 2 pesos, dadaan ulit kayo sa pagdinig ng LTFRB, tatagal ulit yung proseso. Opo, Ma'am Weng, at least unti-unti meron sanang mangyari na tulong dito sa ating mga tsuper bukod po sa mga ayuda na alam naman natin na ilang araw lang din po ito nauubos na. At least meron pong linaw na magkakaroon po ng fair increase. Sir, at siguro kung ipapatupad po yung piso, siguro magpipetisyon na lang ulit kami na dagdagan pa ng piso pa ulit. okay. Ma'am Weng. Ang Manibela ba, Sir Mar, ay tinitingnan yung posibilidad kung paano tayo makakawala sa gantong pressure ng paggamit ng petroleum products
Kasi ibang mga grupo, kanila nakikita talaga, patungo na talaga doon sa modernization, yung ibang sistema ng paggamit ng public transport, hindi na gasolina, kung hindi alternative energy na siguro, baterya, kung ano man yan, hybrid, etc. etc. Ang Manibela, inyo ring tinitingnan na mapapakinabangan itong bagay na ito, Sir Mar? Opo, Sir Orly, kinukonsider naman po natin lahat ng mga options na yan na mag-shift tayo sa electric. Nga lamang ho, ay tignan din natin kung gaano ho karami ang sisiraing kalikasan nito para makabuo po ng lithium ion na makakabuo ng baterya. O baka mas malaki pa pong problema ito pag nagkataon. Hmm, pero at least mas mura naman 'yun pagdating po sa konsumo ninyo sa inyong operasyon. Alam mo, tatapatin ko po kayo, Oo, Ma'am Weng, opo. Sir Orly. Kahapon lamang habang bumibiyahe kami, Mm, may nag-aalok na sa amin ng mga electric modern units. Isipin niyo po yung pagtatayo po. Kukuha kami ng 20 units, medyo mura, mm, mga nasa 2.5 milyon pa rin daw. 4 na milyon pala, sorry. mm. Mahal Apat po. at kalahating milyon ang isang Ang unit. isang unit, Pero po yung 4.5? charging station po na ilalagay nila, nagkakahalaga din ng 30 million pesos. Ah, Mahal nga So, talaga, so no? pero paano namin yung charging kumbaga, station na 'yon. kumbaga itong mga supplier naman ngayon ang nagsasamantala, ang ginagawa po nila, o aalokin kami, hindi na kayo kukonsumo ng mahal na diesel. Mm. Pero yung itatayo nilang pasilidad dito sa mga charging station, nagkakahalaga ng 20 to 30 million pesos Sino ang para gagastos lamang do dito sa sa 20 na units. sino ang gagastos do sa pagtatayo ng charging station, Sir Kami din, Mar? Kayo kami rin? din po ang gagastos po Kooperatiba. nito, kasama po doon sa loan na kukunin po namin. So, binabalanse po natin, again, hindi po kami tumututol. Maganda nga po sana kung Mm. mag-ship tayo dito. Yung, Mm. uulitin ko po, kahapon lamang po ito na pinag-usapan na inalok po Oo. sa akin. Kaya ako naman tinanong yan, Sir Mar, dahil sa halip nga naman na gumastos tayo ng pagkalaki-laki sa mga ayuda, Oo. magandang maglaan ng pondo para dito, lalo ng DOST, dahil kaya naman natin eh. At least kung hindi man natin kaya mag-produce ng tulad nakikita ninyo yan ng mga modern jeepney, Mm. yung iba dyan ay galing China na ayaw naman gamitin ng ilang mga Mhm. kooperatiba dahil good for kung ilan lang Ilang yun. buwan, ilang taon Tapos lang. pag nagka-trouble, ang tagal bago Yes. ma-maintain, mga Mhm. spare parts na napakatagal bago dumaan. Siguro pwede tayong at least doon sa punto na sinasabi nyo na meron tayong paraan para matugunan yung mga pangangailangan ng mga charging stations. Siguro doon simulan ng Gobyerno. anumang departamento ng pamahalan na Oo. pwedeng mag-aral niyan, Kung Sir halimbawa Mar. sa inyo yung unit, sa Opo. gobyerno yung charging station, di ba? Opo, at saka yung charging station, doon lamang po yun sa garahe namin. Mhm. So, ang dinidiscuss po natin sa Lahat ng ruta. LTFRB, DOTR, sa mga supplier, Correct. dadami pa po ba? Dapat po ba? Hindi, dapat po libre nga itong mga charging station na to, Correct. yung pagtatayo ng pasilidad, at kami na yung gagastos doon sa konsumo nito. Mhm. At kung ang gagamitin pa ay mga solar, di mas makakatipid po sana kami. Yan ang sinasuggest natin sa kanila. Pero yung 20 to 30 million na charging station, Oo. kailan pa po namin mabigat yun. mababawi ito? Mabigat yun. Parang mabigat. ang layo ng ROI ninyo, ilang taon lang kakainin bago kayo makabawi sa investment O ninyo, Sir Mar. baka po bulok na yung unit, Yes. at yung isang modernized unit po, nagkakahalaga po ng 4.5 million pesos. Itong electric po na ito, Ma'am Weng, Sir Orly. Hindi po ba dapat gobyerno na ang mismong kausap natin at hindi itong mga supplier na ito para po Pwede. talagang makuha natin yung talagang diskwento at subsidiya na makakatulong po sa mga tsuper at sa ating mga kababayang mananakay. Kasi at the end of the day, ipapasa lamang po namin yung costing nito dun sa mga mananakay pag hindi namin Hindi ganun kaya. din. Mahal din ang pamasahe. Sangayon ako doon. Opo, Meron bang pag-aaral, Sir Mar, kung halimbawa mag-EV kayo ng mga sasakyan na papasada ninyo, bababa din ba ang pamasahe? Naku, baliktad po. Gusto naman naming ma'am, maganda po kasi konti lang yung konsumo namin, ano po. Yes, oo. Tsaka Pero murang po yung, kuryente. yung pong pagtayo nito at pag-acquire ng mga bagong units, daang milyon po ang kakailanganin namin. Kailan pa po namin, tama po kayo, yung ROI po nito, yung return of investment, kailan pa po namin mababawi? Baka bulok na po yung unit,
hindi pa kami nakakabawi kahit kalahati. Wala ba kayong ugnayan sa anumang tanggapan ng gobyerno para po sa project na ganito, Sir Mar? Para mabigyan daan ba yung ganitong klase ng project na una, makakabuti sa kalikasan, magkakagaan, maliit ang magiging gastos niyo sa fuel kung sakali o hindi na kayo gagastos sa diesel na napakamahal. Opo, may ugnayan naman po tayo sa LTFRB at DOTR, kasama pa nga po ang LTO na tayo ay kumbaga yung mag-ship doon sa electric vehicle, bukas po tayo doon. Pero nagulat lang po kami doon sa presyo. Nagulat lang imbis na Mahal imbis yung na actually, Mar, mapagaan po. mahal yung Mapagaan po yung problema namin ngayon. Kung pa 20-20, 30-30 pesos po, baka dito na lamang muna kami sa pagkarga ng diesel kaysa po yung daang milyon po na isinusubo po sa amin. mahal yung 30 million. May nakakausap Charging ako parang station lang. Sa parang isang marami- lugar lang yun, ha? mga 10 to 15 vehicle na pwede mag-charge sabay-sabay solar. Hindi Oo. aabot sa ganyan eh. Kaya nga sabi siguro maganda Mar talagang pag-usapan yan. Tsaka Marami gobyerno, naman tayong mari makatulong mga matatalino at mga Oo. scientists natin para government mapunan. initiative dapat talaga. Dapat po Oo. yung collaboration po ng DOST at ng DOTR, DTI, magsama-sama po talaga na may Alright. isa lamang po mamumuno dito. Kasi kung ang kakausap po ng kakausap sa amin, yung mga supplier, syempre, hindi naman po natin mayaalis na Tagaan. gusto din nilang kumita. Kaya lang po may mga ahente pa na gusto rin kumita. Mm-mm. Kaya po ang sinasabi natin ay sana yung mapapagaan po yung problema na kinakaharap namin ngayon sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Mm-mm. Paano kami mag-ship dyan kung mas mataas pa po yung ibibigay nyo sa amin at ang ROI nito ay napakatagal. Alright. Sir Mar, babalikan po namin kayo lalo na doon sa pag-final na yung latag po ng inyong welga o tigil pasada ulit dahil po dito sa Opo. pagtaas na naman ng presyo ng diesel. Maraming salamat po sa oras. Thank you. Salamat Maraming po. salamat po, Sir Orly, Ma'am Weng.